Okay, magandang umaga po sa inyong lahat, araw, anuman pong oras na mapapanood po ninyo. Ito pong ating video ngayon. So syempre bago pong lahat mga kababayan, binabati muna po natin ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At syempre ang ating First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ang ating minamahal na Sandro Marcos, Martin Romualdez o Congressman Martin Romualdez, at syempre ang ating mga kababayan po sa abroad, maging ang ating pong mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao. So pasensya na po kayo kung hindi po ako masyadong tutok sa ngayon, dahil nagda-drive po ako, papunta po ako ngayon sa Baguio City, tayo po ay may bibisitahin doon na mga kasama natin o kaisa natin sa Civilian Anti-Crime Brotherhood. Kasama ko po ang aking bunsong anak na lalaki. So okay, pag-usapan po natin mga kababayan, eto pong talagang pagsisikap po ng ating mga kalaban na ma-impeach po ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alam nyo, sa totoo lang, ako po'y natatawa na naaawa po sa kanila, dahil nga po sa yun nga, sa kabila ng kanilang pagsisikap po mga kababayan na ma-impeach po ang ating Pangulo, wala naman po silang nagagawa, dahil nitong mga nakaraang araw lamang po mga kababayan, nagtaas po ng kamay ang karamihan po sa mga mambabatas natin para po tuluyan ng ibasura yung impeachment complaint o yung impeachment complaint na hinain po nila, So alam nyo mga kababayan, para sa akin, dapat po siguro mag-isip-isip na po sila, mag-isip-isip na po sila na yung ginagawa po nila, dahil wala namang batayan, nagsasayang lang po sila ng oras. Lalong-lalo na po dito po kay Mike Defensor. Alam nyo, ako'y naaawa na lang po sa taong ito, dahil biro nyo, hindi ko lang alam kung ano talaga ang motibo niya, kung bakit talagang gustong-gusto niyang ma-impeach ang ating mahal na Pangulo, gayong alam naman niya sa sarili niya, o alam nila sa sarili nila, na wala naman silang batayan at wala silang matibay na ebidensya na magsasabing ang ating Pangulo nga ay sumira sa tiwala ng taong bayan at nagnakaw ng pera ng taong bayan, di ba? At naging kumbaga kasi isa din kasi sa nagiging dahilan nila para ipa-impeach ang ating mahal na Pangulo yung sinasabi nga nilang dahil daw sa hinayaan ng ating mahal na Pangulo na ibigay si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Interpol dahil sa utos po o dahil sa daladala nilang warrant of arrest mula po sa International Criminal Court. Pero ganun pa man po mga minamahal ko mga kababayan, salamat po sa Diyos, kasi talagang binasura na po yung mga hinain nilang impeachment complaint dito po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alam nyo, meron po ako naririnig na o sinasabi nila na kaya daw nabasura yung impeachment complaint laban po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa yung mga mambabatas daw na tumaas ang kamay para ibasura yung kanyang impeachment complaint laban sa kanya ay mga kaalyado niya. Alam niyo mga kababayan, yan naman po yung madalas na naririnig natin sa kanila Pero tulad doon ng sinabi natin, pag hinanapan mo po sila ng matibay na ebidensya, wala po silang maibibigay. Dahil unang-una, kumbaga sa paggawa ng bahay, hindi po konkreto Hindi konkreto. Alam nyo ba yung ibig sabihin ng hindi konkreto? Hindi siya para siyang bahay na bagamat ginamitan ng simento, pero hindi siya
hindi siya magandang pagkatimpla. Kung parang ampaw ba? Ampaw. So kaya ganon, kaya nabasura po siya. Kasi alam nyo, hindi porket sinabi mong ganyan, yun na yung paniniwalaan. Kinakailangan po yan ng mga, kung sa ano pa kailangan may mga suporta po yan na ebidensya na magpapatunay nga na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagnakaw, di ba? Nagtraidor. Alam nyo, kung pag-uusapan po natin yung katiwalian, kung ikukumpara po natin sa katiwalian po ni Vice President Sara Duterte, hindi naman po sa pag-aanuman sa kanya, no? Sa 100%, 150% ang masasabi kong matibay po talaga ang ebidensya laban sa kanya. Dahil unang-una, magmula po sa kanyang mga galaw, sa kanyang mga sinabi, talagang nagkasala po talaga si Vice President Sara Duterte. Yung kung pag-uusapan natin yung pagsira ni Vice President Sara Duterte sa tiwala ng taong bayan, napakaraming supporting natin diyan, evidence para mapaniwala natin ng taong bayan na talagang ito nga si Vice President Sara Duterte ay sumira sa tiwala po ng taong bayan, di ba? Kung pag-uusapan naman natin yung tungkol sa pagiging traidor, nako po, mas lalo na. Sino ba ang malapit sa bansang China? 'Di ba? Sino ba ang malapit sa bansang China? Sino ba ang nagpapasok? Excuse me po. Sino ba ang nagpapasok sa mga Chino dito po sa ating bansa? Lalong-lalo na yung mga katulad po ni Alice Goo, ni Michael Yang at ng iba pang mga Chino na nahuli po ng ating mga otoridad na mayroon pong mga hindi magagandang gawain, no? Merong mga hindi magagandang ginagawa dito sa ating bansa. Isa na po dyan yung katulad po ni Michael Yang na natuklasan na drug lords, di ba? Drug lord kasama po ni Alan Lim. Maliban dyan pati yung kapatid ni Michael Yang, di ba? Sino ba ang nagbigay sa mga yan ng birth certificate para maging Pilipino? Sino bang tumulong sa kanila? Doon pa lang yun ay isang batayan na sila, pamilyang Duterte po ay masasabi nating nagtraidor po sa taong bayan, nagtraidor sa bansa natin, di ba? Kaya nga sa totoo lang, sa nakikita ko, itong ginagawa nilang complain na yan ano na lang nila para lang gumante, no? Para gumawa ng paraan para imbes na si Vice President Sara Duterte ang makulong, di ba? Alam naman natin strategy po nila yan. Pero ayon sa gusto po nila, lalo na isinulong muli, inilaban muli yung inilapit muli sa Kamara o sa Senado yung pagpapa-impeach po dito po kay Vice President Sara Duterte. Sigurado ko na bago po matapos ang 2026, no? Meron na pong malaking resulta na mangyayari. Meron na po diyang meron ng pananagutan na mangyayari, lalong-lalo na po dito kay Vice President Sara Duterte na 120% talagang nagkasala po sa batas, no? At talagang nagtaksil po sa taong bayan o sumira sa tiwala ng taong bayan, no? Kaya kung ako po sa mga DDS, isa lang po ang masasabi ko sa inyo: huwag nyo nang pagtakpan si Vice President Sara Duterte. Huwag nyo na siyang pagtakpan, kasi kung pagtatakpan nyo siya, parang naglolokohan na lang kayo dyan. Alam nyo naman ang katotohanan Alam nyo naman kung ano talaga yung nagawa niya. Alam nyo din kung anong kasalanan nagawa niya. Pag palagi po kayong ganyan na pinagtatakpan ninyo dahil idolo ninyo, dahil ano ninyo, wala naman po masamang mag-idolo. Pero minsan, dapat nyo pong tandaan na hindi porket iniidolo natin yung isang tao, dahil iniidolo natin nagiging bulag na tayo sa katotohanan kahit mali na yung iniidolo natin, 'di ba? Ako rin noon iniidolo ko rin yan lalong-lalo na po si Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong mga panahon na yon. Nung nakita ko katagalan na mukhang papangit ng papangit o paiba ng paiba,
o mukhang hindi na maganda yung kanyang ginagawa, na-realize ko na dapat dumistansya na tayo sa kanya. So dapat po magkaroon po tayo ng paninindigan sa tama, hindi po sa taong nagkakasala, di ba? So ngayon mga kababayan, dahil nga sa isinusulong pong muli yung impeachment complaint laban po dito po kay Vice President Sara Duterte, natitiyak ko po na magkakaroon na po ng proseso yan at tatakbo na po yan at gagalaw na, no? Lalong lalo na ngayon halatang halata na rin po yung ginagawa po ng Supreme Court. Alam naman natin kung sino yung nandiyan dyan sa Supreme Court, walang iba kundi yung tinilaga po o tinilaga o inilagay o itinanim po ni dating Pangulong Ferdinand Rodrigo Roa Duterte, di ba? Yan yung pinuno ngayon dyan sa Korte Suprema na isa sa mga inappoint ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So ay ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So ngayon mga kababayan, dahil nga po medyo bistado na sila, halata na sila, sigurado ako medyo didistansya ng konti yan kay Vice President Sara Duterte. Kasi pag hindi sila umayos dyan, baka dumating sa punto na may isa na namang katulad ni dating Chief Justice Corona ang ma-impeach, di ba? O kasi questionable na yung ano nila, mga nagiging desisyon nila. Kaya nga si Tito Soto, sa totoo lang, mukhang nakikita niyang malaki na ang pagkakaiba. Iba na ang nangyayari. Kaya isa na rin siya sa pabor na isulong ang Chacha. Dahil nga sa merong mga bagay na hindi na naiintindihan o mga desisyon ng Korte Suprema na hindi na po naiintindihan, na mukhang malayo po mismo sa nakasaad sa konstitusyon po ng ating bansa. So ganun pa man mga kababayan, alam ko naman na bagamat mahirap, dahil nga pumapalag, dahil nga tumatakas, gumagamit ng impluensya, pera, ito pong ating Vice President, naniniwala ko na sa bandang huli mananagot at mananagot pa rin po si Vice President Sara Duterte sa kanya pong mga naging kasalanan o sa kanyang mga naging katiwalian, no? So ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, so patuloy po tayong aantabay, patuloy po tayong susubaybay at tatalakay tungkol po sa mga usapin patungkol po sa mga nangyayari po dito sa ating bansa, lalong lalo na po sa mga nagiging kaganapan po dyan po sa Senado, maging sa Kamara, at maging sa mga nagiging kaganapan po patungkol po sa mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan. So mali po, tulad po ng sinasabi ng iyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.